sanga sa isang puno. Kung didiligan mo ang puno, ang sanga ay manonoris, di ba? Nagkakaroon ng dahon niya. Saan ba nagbubunga ang mga puno? Maliban sa ilang mga puno ng siniguelas, katulad ng ang bunga ay nasa mga sanga rin at sa puno, di ba? Pero karaniwan halos sa sanga, nandun ang mga dahon, nandun din ang mubulaklak, di ba? Dahil sa siya ay nakakapit sa puno. Pero din tayo tinatawag na budding, di ba? Yung ibang klase ng puno, ididikit mo yung sanga doon sa isang puno, nagbubunga siya ng iba. Ganun pa man, nanonoris siya dahil din nakakabit siya sa puno. Sa John 1:12, ito raw po ay bunga ng pagtanggap sa Kanya. Nakikipag-isa daw tayo kay Kristo kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Hindi ang mga magulang natin ang tumanggap sa Kanya o yung mga ninong at ninang natin nung binyagan tayo. Tayo ay nagkaroon doon ng karapatang maging anak ng Diyos, ang sabi dito sa John 1:12, kung tayo ay tumanggap kay Jesus. Lahat ng tao sa mundo halos, hindi sila sa mundo, sa mga Pilipino, kilala natin si Jesus. Di ba? At karamihan, ang masakit, ang akala nila, tinanggap nila si Jesus dahil kilala nila. Pero totoo, maging ang demonyo, kilala si Jesus. At nanginginig pa nga. Diba? Iba yung tumanggap ka sa Kanya, tinanggap mo siya sa iyong puso. Yun ang isa raw sa mga ibig sabihin ng pakikipag-isa kay Kristo. At dahil nga sa pagtanggap mo ngayon, nagkaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. So mali po na sabihin natin na lahat ka ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat mali naman po sinasabi ng Biblia, yun lamang daw pong tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang siya lang anak ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka anak ng Diyos, ikaw ay anak ng iba. Ano ba? Kung hindi ka sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Wala pong in-between. Kung wala ka sa kabilang dulo, andito ka sa kabila. Wala nang in-between. Yung mga in-between, ang tendency nyo pumunta sa iba. Ano ba? Meron kang karapatang maging anak ng Diyos kung ikaw ay tumanggap ni Jesus. At sa pangatlo po, ito ay inalintulad sa pundasyon at gusali. Ang foundation ay si Jesus. Ang gusali ay ang mga mananampalataya o yung mga sumasampalataya sa Kanya. Yun daw po ang pakikipag-isa kay Jesus. Because alam na alam ng mga engineer yan. Pagka ang pundasyon mo ay mahuna, alamang gumawa ang building. Ano po? At ganoon din naman, sinasabi din ng Biblia, kung ang pundasyon mo ay iba, kaysa sa itinayong pundasyon na ang Panginoong Jesus, mabuhay yan. Ano po? Kaya, to play safe, kailangan daw po ang pundasyon natin ay ang Panginoong Jesus. In that way, yung ating pakikipag-isa sa Kanya, sa tunay na Jesus na ipinapangaral ng Biblia, ay matibay. Tayo ay